Ito yung maganda sa ginamit nating ruta papasok sa probinsya ng Batangas. Talagang makakatipid ka dito sa gas dahil yung 180 na pinagas ko dun sa bayan namin, full tank yun, is hanggang ngayon meron pa din. Ayun o, may natira pang 1 bar. Diba? Hindi pa ako nagpapagas. Oh, grabe. Woo! Mabuta na tayo ng bagyo dito. Ay, nako. Isa pang dahilan kung bakit magandang dumaan dito sa ruta na ginamit ko papasok na ng Batangas. Walang masyadong buhaya dito sa mga kalsada. Kaya magiging smooth lang yung biyahe mo papasok sa probinsya ng Batangas. Yan guys, meron dito yung spot na maganda na kung saan matatanaw mo yung napakagandang bulubundukin ng Sierra Madre. Ito, yun. Hindi ko lang alam kung sakop na yan ng probinsya ng Laguna o sakop na yan ng probinsya ng Batangas. Pero yan, ganda, diba? Lalaki ng bundok. Kaya tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang pinakamabilis at pinakamagandang ruta papasok ng Batangas Province. Good morning, good morning. Time check po natin. 6:26 na po ng umaga. At 3 oras na nga po tayong bumibiyahe galing po ng Montalban, Rizal. At dinaanan na nga po natin ang mga bayan dito sa probinsya ng Rizal. Dinaanan natin ang San Mateo, Rizal, Marikina City, at dinaanan din natin ang Marcos Highway, at pumasok tayo ng Antipolo City, at dinaanan din natin ang mga bayan ng Morong, Teresa, Baras, Tanay, at Piwilya, Rizal. At ngayon nga po ay nandito na po tayo sa bayan ng Mabitac, dito po sa probinsya ng Laguna. At dito nga po natin sisimulan ang gagawin nating motorcycle adventure, kung saan ipapakita ko po sa inyo ang pinakamagandang daan o pinakamagandang ruta papasok po sa probinsya ng Batangas. Andito pa lang po tayo sa mismong bayan ng Mabitac, pero grabe, napakaganda ng matatanaw yung tanawin dito. Napakalawak na bukirin, kabilaan po. Tapos napapalibutan siya ng bundok, paikot, yun o. Bundok ng Sierra Madre. Grabe, napakaganda po talaga dito sa bayan ng Mabitac. Lalong-lalo na dito sa spot natin ngayon. Dahil nga dito sa napakalawak na bukirin. Tapos yung kalsada, straight line lang yung kalsada na nasa gitna ng kabukiran. Yan guys, nagsisimula na tayo ngayon sa biyahe natin. Ito yung munisipyo dito ng Mabitac, Laguna. Pamahalang bayan ng Mabitac, Laguna. Kaya tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang pinakamabilis at pinakamagandang ruta papasok ng Batangas Province. Dito pa lang, magandang bundok na ang matatanaw ninyo. Ayan, ganda oh. Itong rutang dadaanan natin ngayon, babaybayin natin yung mga bayan ng Laguna. Mamaya, i-update ko kayo kung ano-anong mga bayan yung dadaanan natin dito sa Laguna. Papasok na sa probinsya ng Batangas. Ito yung napili kong ruta, papasok na ng probinsya ng Batangas. Bali, babaybayin nga natin yung mga bayan sa Rizal, tsaka bayan dito sa Laguna. Para kasi sa akin, ito yung pinakamagandang ruta nga
tsaka pinakamabilis. Dahil nga babaybayin mo lang yung mga bayan dito sa Laguna, tsaka yung mga nauna natin nadaan ng mga bayan sa Rizal. Tsaka dito kasi sa ruta na to, walang masyadong crocs dito. Hindi katulad na kapag dumaan ka pa ng Taguig o dyan sa may bandang NCR, maraming mga crocodiles dyan. Dito sa ruta na to, maiwasan natin yung crocs sa kalsada. Dito yung papasok ng Real Quezon. Yan. Yung pakaliwa na dyan, Pami Road kung tawagin. Yan dyan. Papasok yun ng bayan ng Real sa probinsya naman ng Quezon. Yan guys, andito na tayo ngayon sa may bayan ng Sinaloan. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna. Ganda ng kalsadaan dito. Puro espaltado. Ito yung maganda dito sa ruta na gamit natin ngayon. Puro espaltado yung mga kalsadang dadaanan natin. Tapos yan, konti lang yung makakasalubong ng mga motorista. Hindi katulad kapag dumaan ka sa NCR, pumasok ka ng Taguig, masyadong crowded ng motorista. Saktong-sakto yung rides natin ngayon. Napakaganda ng panahon ngayon dito sa Laguna Province. Ang ganda talaga ng kalsada na to. Straight line lang talagang, pero napakalapad ng kalsada. Tapos yung mga bundok sa may kaliwa natin, ang lalaki. Ang ganda. Dito na pala tayo ngayon sa bayan ng Pakil. Isa pang dahilan bakit maganda nga itong ruta na ito na ginagamit ko ngayon is dahil na napakalapad ng mga kalsada rito. Talagang wala kang madadaan ng traffic dito. Dahil yung mga kalsada rito napakalalapad dito. Yan guys, andito na tayo ngayon sa bayan ng Paete. Wala pa tayo nadadaan ng hindi espaltado. Puro espaltado talaga yung kalsadaan dito sa lalawigan ng Laguna. And guys, madadaanan natin dito yung pinaka-marker ng Lumban. Napakaganda ng marker nila dito ng Lumban. Yan guys, itong nasa kanan natin ngayon, power plant yan. Matatanong mo din dyan yung Laguna de Bay. Tapos dyan sa may unahan, makikita natin yung napakagandang marker ng Lumban. And guys, ito na yung pinaka-marker ng Lumban. Lawak ng Laguna de Bay. Yan. Lumban. Ganda ng marker nila, di ba? Ang ganda rito. Napakalamig, preskong-presko. Kabilaan, nakakapal ng mga puno. Yan guys, andito tayo ngayon sa bayan ng Pagsanhan, Laguna. Yung pinaka-arko ng Pagsangan doon sa may kabila, doon, mamaya, madadaanan natin mamaya.
Ito yung lumang simbahan dito sa Pagsangan, Laguna. Ito. Tapos yung struktura na yun na may pagkaluma, yan yung pinaka-munisipyo ng Pagsangan, Laguna. Dito natin madadaanan yung pinaka-arko ng Pagsangan. Diyan sa may unahan, malapit na. Ganda ng arko na rito sa Pagsangan. Talagang mapipil mo na luman-luma na yung kanilang arko. Dahil nasa itsura ng struktura niya. Ayan o. Diba? Parang kang bumalik sa panahon ng Kastila. Ang ganda o. Tapos sa may ibaba, may leon-leon. Pag lagpas natin dyan, hindi na yung Pagsangan. Hindi tayo palipad tayo ng drone dito. Hanap tayo maganda-gandang spot. Kaya pwede magtanong, anong bayan na po ito sa Laguna? Pagsangan na po ito. Pagsangan pa rin po. Thank you po. Kahit pala magpas ka sa may arko ng Pagsangan, ito palang dinadaanan natin ngayon. Sako pa rin pala ito ng Pagsangan, Laguna. Akala ko pagka magpas tayo ng arko ng Pagsangan, yung ibang bayan na, yung pala hindi pa rin. Kabilaan pala, malawak yung Bukirin. I love Pagsangan. Tignan mo naman yung kalsada rito. Napakalapad. Pero yung motoristang dumadaan, hindi gaano kadami. Yan guys, nandito na po tayo sa bayan ng Santa Cruz. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna. Ganda ng kalsada talaga dito. Tapos ang luluwag. Puro espaltado pa. Ito, meron dito marker. I love Tila. Ito yung part dito sa kalsada na maganda oh. Ang daming puno ng nara. Diba? Yun. Kaya kahit tanghaling tapat, napakalilim dito. Alam mo naman oh. Natatabunan ng mga sanga at ng mga dahon yung pinakakalsada. Ganda. Wala talagang ka-traffic dito sa ruta natin ngayon. Papasok na ang probinsya ng Batangas. Luluwag ng kalsada. Yan guys, time check natin. 8:41 na ng umaga. At nandito na po tayo sa
bayan ng Pila. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna, syempre. Yan guys, meron ako dito natatanaw na signage. Ito. Kapitan natin. Ito. Yun o. Pagka dumiretso ka, pa Manila, tsaka pa Calamba, Laguna. Ngayon, papasok tayo sa San Pablo City. Doon tayo dadaan sa Alaminos eh. Papasok ng Batangas City. Yun, kakaliwa tayo doon. So may mga malalaking bibe. Yan, kakaliwa tayo dyan. Ang ganda, no? Ang lalaki ng bibe, no? Ang ganda ng pagkakagawa dito sa mga bibe na to. Lalaki, oh. For 6 kilometers. Yan guys, time check po natin. 9:70 na po ng umaga. At nandito na po tayo sa bayan ng Kalawan. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna. Nasa 1 oras na lang yung biyahe natin. At nandun na tayo sa probinsya ng Batangas. Ang ganda rin ng kalsadahan dito talaga sa Kalawan, Laguna. Oh. Tapos napapalibutan ng mga magagandang kabundukan. Oh. Yung mga bundok nila dito, hindi pa nakakalbo. Kapal pa ng mga puno. Pero, itong dinadaanan natin ngayon, ang tawag dito is Kalawan San Pablo Road. And guys, nandito tayo ngayon sa may pinaka bayan ng San Pablo. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna. Ayan o. Welcome, San Pablo City. Ito pa isa, signage. Welcome to San Pablo City. Yan guys, time check po natin. 9:58 na po ng umaga. Halos mag-aalas 10 na. At nandito na nga tayo ngayon sa may pinakabayan ng San Pablo City. Maunlad na rin pala talaga itong San Pablo. Susunod na bayan dito is Alaminos. Sakop pa rin yun ang Laguna.
Yun yung susunod na bayan na madadaanan natin. And then pagtapos ng Alaminos, yun na, Batangas na. Kaya konti na lang. 50 minutes lang ata. Doon na tayo sa may Batangas. Medyo tumatagal tayo kasi nagpapalipad pa ako ng drone. Pag nakakita ako ng magandang spot. Yan guys, nandito tayo sa may pinaka-town proper ng San Pablo City. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna. Ito yung pinaka-SM nila. SM na sila rito. SM San Pablo. Laki rin ng SM nila. Ito yung pinaka-entrance ng kanilang SM. Yan guys, medyo nakakaramdam na nga ako ng gutom. Kaya maghahanap muna ako ng makakainan. At ako'y nagugutom na. Yung nakaraan, dito rin kami kumain. Pumunta kami ng Monte Maria sa Batangas City. Dito ulit tayo kakain. Hanap tayo dito. Marami dito makakainan. Oops. Ayun, doon tayo kain. Doon tayo kain sa kabila. Ayun o. Walang kumakain. Dito tayo. Liko. Kaya, liko. Doon tayo kain. Next right on San Pablo Road, then make a U-turn at Alaminos San Pablo Bypass Road. Lutong bahay. Kambing, kalabaw, kabayo, goto. Kambing, kalabaw, kabayo, goto. Dito tayo kakain. Yan guys, andito tayo sa may Alaminos, Laguna. Dito tayo kakain. Okay. Ah, nako, napakainit. Yan guys, kakain muna tayo dito. Medyo nagugutom na ako eh. Yan guys, time check natin. 11:42 na ang katanghalian at malapit na po tayo sa mismong Batangas province. 20 minutes na lang. Nasa probinsya na tayo ng Batangas. Grabe talaga yung kalsadahan dito. Saka yung mga bundok na madadaanan mo.
grabe oh. Lapad ng mga kalsada rito. Ito ang rutang ginagamit ko ngayon. Ito rin yung ginamit namin ruta. Papasok ng Batangas City, papunta po na Monte Maria Shrine. Tsaka papasok po ng Lobo, Batangas. Itong ruta po na to. Ito po ang ruta na ginagamit natin ngayon. Ito rin po yung ruta ang ginamit namin papunta po ron sa mga nasabi kong bayan ng Batangas. Ito yung isa sa mga sinasabi kong dahilan kung bakit mas magandang dumaan sa ruta na to na dinadaanan natin ngayon. Dahil na konti lang yung mga motoristang dumadaan dito. Tapos yung mga kalsada rito talagang malalapad. Yan guys, may nakikita na ako dito mga tarpaulin na may nakalagay na Batangas. Ayun, World Class Batangas. Diretso pa tayo. May nadaanan na tayo mga tarpaulin. Ito, may nakalagay dito. Tarpaulin ulit to. World Class Batangas. Yan guys, nandito na po tayo mismo sa probinsya ng Batangas. At nandito na po tayo sa bayan ng Lipa. Dito nga po sa probinsya ng Batangas. Time check po natin. 11:54 na po ng tanghali. At yun nga, sa wakas, nakapasok na po tayo sa mismong probinsya ng Batangas. Inabot tayo ng tanghali dahil nga, siyempre, nagpalipad pa tayo ng drone. At pag may nadadaanan tayo magandang spot, tuminto nga tayo para magpalipad ng drone. Kaya tinanghali tayo. Pero ang bilis lang ng biyahe natin dito ngayon. Dahil ang ganda nga ng panahon. Hindi tayo inulan. Plus yung mga kalsada nga dito nadaanan natin is napakaluluwag at saka napakaganda. Saka puro espaltado. Kaya nga ito yung magandang gamitin ruta papasok sa probinsya ng Batangas. Itong rutang ginamit ko ngayon. Which is binaybay natin yung mga bayan sa Rizal Province at binaybay din natin yung mga bayan ng Laguna Province. Yan. Dito tayo sa may Lipa. Kapag dumiretso pa tayo dyan, papunta na yun sa may SM ng Lipa. SM Lipa City. Balik tayo. Successful ang nagawa natin motorcycle adventure ngayon. Yan guys, meron dito yung spot na maganda na kung saan matatanaw mo yung napakagandang bulubundukin ng Sierra Madre. Ito, yun. Hindi ko lang alam kung sakop na ng probinsya ng Laguna o sakop na ng probinsya ng Batangas. Pero yan, ganda, diba? Lalaki ng bundok.
Ito yung maganda sa mga ginagawa natin mga motorcycle adventure. Napupunta natin yung mga magagandang lugar. Bukod sa napupunta natin mga magagandang lugar, namamangha din tayo sa ganda ng mga kalsadang nadadaanan natin. Pati yung mga bundok na mga nakikita natin na hindi natin nakikita dati, ngayon nakikita na natin at namamangha tayo sa sobrang ganda rin ng mga kabundukan ng Sierra Madre. Then guys, pabalik na nga po tayo. Bali, tagumpay nga po tayo sa ginawa nating motorcycle adventure, kung saan ipinakita ko po sa inyo yung pinakamagandang ruta at pinakamabilis na ruta papasok po sa probinsya ng Batangas. Yan guys, nabutan na po tayo ng ulan dito. Time check po natin, 1:28 na po na ang hapon. At pauwi na nga po tayo, pabalik na po tayo. At nabutan na po tayo dito ng ulan. Napakalakas po kanina ng ulan sa San Pablo, Laguna. At hanggang dito sa may Kalawan, Laguna, umuulan pa rin po. Yan, andito na po tayo ulit sa may bayan ng Santa Cruz. Dito pa rin sa probinsya ng Laguna at hindi pa po umuulan dito. Tuyo pa yung kalsada yun. Yan guys, papasok na po tayo sa napakagandang arko ng Pagsanghan, Laguna. Grabe oh. Panahon pa ng Kastila, ano? Yung style niya, oh. 1878, 1880. Yan, dito ko na nga po tatapos itong ating motorcycle adventure. Dahil umuulan na po, nababasa na po yung GoPro ko para patayin mo na po siya. Kaya sa mga subscriber ko dyan, panoorin niyo po ito ng buo. At sa mga makaka-upload po na itong video na ito, sana ay tapusin nyo hanggang dulo. Dahil maganda po ito para pagka pupunta kayo ng probinsya ng Batangas ay may idea kayo kung saan kayo dadaan. Kaya yan guys, dito ko na nga po natapos itong ating motorcycle adventure. Bye-bye!